serbisyo. At ito ang Akademikong Pagsulat Yarn. Bago tayo tumungo sa ating pag-uusapang paksa, ipapakilala ko nga pala ang mga kasama nating guest for today's new lesson. Ito sina Ginoong Melvin Mar Salvador at Binibining Shaira Luis. Okay, mag-iupo muna tayo. Hello, kamusta naman ating nagkagandahan at nagagawa po ang guest for today? Ito, ayos naman. Kinakaya pa ng kagandahan ko ang mga hanapin ko sa life. Same here ha, nahagad na nga ako dahil sa hamon ng buhay eh. Kulang na lang maging pandesal ako eh. Haggard, in fairness sa inyo hindi halata sa mga mukha niyo yung bago. Anyway, ito na nga. Ano nga ba ang topic natin, host Tony? Ayun na nga. So, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa repektibong sanaysay. Ano pa muna ibig sabihin ng repektibong sanaysay? Do you guess? Or audience? Any ideas? Ang pagkakaalam ko, ito ay pagdinilay-nilay sa isang karanasan. Kaya reflektibong sanaysay nga, di ba? Tama. Oo, at saka hindi naman basta-basta nasasalaysay lang. Tumpak kayo. Matatalino pala itong guest natin for today, host Julian. At dahil alam na natin ang kahulugan ng reflektibong salaysay, magdako naman tayo sa istruktura or kung paano ito ginagawa. Mula sa ating mga audience. Narito ang isa sa ating mga audience. Ano ang iyong pangalan? Ako nga po pala si Angeline Paul Escogano. May ideya ka ba sa pagbuo o ano ang nilalaman ng isang reflektibong sanaysay? Binubuo po ito ng iba't ibang bahagi ng simula, gitna at wakas. Maraming salamat sa iyong ideya. Yun, may tama ka. Pero ano na kaya ang mga nakapaloob sa mga bahagi na yan? Maghanap tayo ng isang audience na makakasagot sa katanungan mo, host Tony. So, Ginoo, anong pangalan mo? Ako si Brian C. Asalton. Ano ang iyong ideya sa katanungan mo, story? Sa simula, pinapakita ang partikular na karanasan. Sa gitna naman, pinapakita ang magiging pagninilay. At sa wakas naman, nilalagay ang mga natutunan at aplikasyon sa hinaharap ng individual. Part ka dyan, Ginoo. Unti-unti na natin nabubuo ang konsepto ng ating paksa. Salamat sa kooperasyon, dear audience, and to our guests too. Yes, thank you sa inyong ideas. So in simple words, ang ibig sabihin ng reflektibong sanaysay ay pagsasalaysay ng may kabuluhan at kakintalan mula sa ating karanasan. Tama. At sa tulong niyan, na-improve din natin ang ating emotional growth bilang tao, di ba? Oo nga, kasi nakakapagbigay tayo ng refleksyon sa ating sarili. Therefore, nalalaman natin kung ano nga ba yung mga bagay na pwede nating baguhin or palitan sa ating pagkatao. Nakakataba naman ang puso ang paksa natin. Sa true. Kaya maraming salamat, dear guests, and sa ating audience for today's lesson. At naging parte kayo ng isa namang makabuluhang kaalaman. Basta laging tandaan, matutong mag